Pagkatapos ng rate cut ng BSP by 25 basis points, makikita po natin dito na talagang tumaas po ang Philippine Stock Exchange Index or ang ating PSEI dito sa ating stock market. Kaya naman, ang tanong, tutuloy-tuloy pa ba itong pataas or makakakita na tayo ng decline dito sa ating resistance level? Yan ang sasagutin natin na tanong sa video na ito. Kaya naman, bago natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lamang muna dito sa aking TikTok account, YouTube channel, and also sa mga social medias natin, ako nga po pala si Christian G.S. Sena, aka Estudyante Trader. Isa po tayong content creator and also brand ambassador and definitely a junior stock market and crypto market analyst as well. So nagte-trade tayo for several years na at tayo naman ngayon ay nagbabahagi ng mga learnings patungkol sa finance and investments and professional trading. Kaya naman po, mag-follow na kayo, mag-subscribe na kayo, share nyo na tong video na to para makatulong din tayo sa ibang tao. Ayos po ba yon? O pag-usapan na natin yan. Unang-una po muna pag-usapan natin dito in every video analysis I made ay yung tinatawag po natin na fundamentals or yung fundamental drivers na nagtutulak sa presyo kung nasan man siya ngayon. Meaning, kung may good news, definitely it will go up. At kung may bad news naman, some other stocks and also indices ay bumababa, 'di ba? Dahil normal po 'yon. Fundamentals muna bago technicals. So number 1, yung fundamental analysis po kasi neto, ang BSP nga ay nag-cut na po ng rate. Mas nauna pa ito sa Federal Reserve, no? Sa US Bank, kumbaga, na kung saan yung cut rate na yon ay ibig sabihin po neto, mas magiging efficient po yung mga businesses, mga large corporations, at syempre yung consumer spending ng tao ay definitely mas gaganda po, no, para sa mga negosyo at sa ating ekonomiya dahil mas mumura po yung cost of borrowing, mas mumura po yung mga interest expense niyang mga yan at definitely mas magiging efficient po sila. Kaya po, kumbaga kahit 0.25% lang yon or 25 basis points ang tawag ay napakalaking bahagdan po niya, napakalaking impact po nun sa ating stock market. Kaya nga po mapapansin ninyo, yung nag-announce po ng August 15, ayan po, no, tuloy-tuloy tumaas siya. Pero ngayon, at around 6,800 pa 900 level siya, yan nga, no, makikita natin dito na every time it hit or it reached the 7,000 levels, meron na pong resistance dyan. Yun nga, tataas ba yan? Pag-usapan natin mamaya yung conclusion. Pero, kumbaga, kung bakit siya tumataas ngayon, hindi pa man nag-a-announce ng rate, dito pa lang, yan, nag-bounce na, diba? Pataas na. Yan, dito pa lang nagkaroon po tayo dito ng low, higher low, and high, higher high. So, it seems like the short-term trend of the PSEI or ang ating local index ay bullish siya, pataas, no? Totoo naman po yun. Ngayon, ang factor po niyan din kasi kung bakit siya continuously pataas, it is not only on the monetary policy side, but also the Philippine peso appreciation against the dollar or yung Philippine index po natin when it comes to our local currency. Kasi makikita natin dito, on the other hand, on the other side, sa US dollar, Philippine peso sa forex, no? Actually kasi magkaduktong po yan, magka-connecta yan. Yung, ayan, di ba, makikita natin dito na lumalakas po ang Philippine peso kontra dolyar. Ang ibig sabihin nito, mas nag-i-strengthen at mas dumadami ang demand, no, sa Philippine peso po dahil ito, yung US dollar value against the Philippine peso bumababa. So ibig sabihin, etong chart na to, maganda yan para sa Philippine economy. Kumbaga overall, 'di ba, yung mga imports yung mga imports po natin dito. So ngayon, pababa siya yung US dollar against the Philippine peso, kaya naman eto pataas yung stock market natin kasi nga inverse correlated sila, yung US dollar and the stock market of the Philippines. Ngayon makikita natin dito na nagpapakita lang na number 1 is strengthen ang Philippine peso, number 2 maganda ang galaw nitong PSEI. At number 3 fundamental natin, yun ngang monetary policy. Kasi ibig sabihin nito, yung cost of borrowing bababa, ano, and they are doing also easing, no, monetary easing side, na kung saan hindi nila
tinatighten, no? Kundi ini-ease nila by lowering interest rates, by stimulating the economy, yun, yung consumer spending, and to boost also the economic activity, 'di ba? Maraming uutang, maraming pera, and also maraming demand, no? Kaya kumbaga, yun yung naging dahilan kung bakit tuloy-tuloy itong pagtaas ng PSEI, well, short term, no, as of now. Pero kasi, 'di ba, in the past months, 'di ba, yan, February, March, so on and so forth, pababa siya. Nitong bumawi, nitong June, July, August, yan. Kumbaga, 3 months pabagsak, 3 months din pabawi, no, bumabawi. So ngayon, ang pinakatanong na nga is, sir, ano bang galaw niyan next, 'di ba? Ngayon tumataas nakaraan tumaas. Kumbaga, ano yung next, no? What is the present? What was the past, and what will be the future? Yun yung sinasabi natin dito. Kung ako po ang tatanungin nyo, no, from the technical perspective naman po, kasi kung makapapansin nga natin dito, basic charting lang ito, na kung saan meron kasing pag tayo yung nag-zoom out, talagang merong resistance merong selling pressure, no, may mga nagpapanic selling, may nagte-take profit dyan, large volumes, na kung saan talagang grabe. No, ayan, no, tinatamaan levels na yun. Kahit na wag lang nga muna nating tignan tong 7.5 7.6 Sabihin muna natin 7,000. Ba, 7,000 to 7,200, no? Yan talaga yung pinaka mahirap mabasag na resistance diyan sa PSEI. So, ibig sabihin po nito, from the technical perspective, technical point of view, merong mga resistance na dito. Ayan, resistance, and also dito rin. Yeah. Kaya that is the challenge, na tumaas siya, nangyari, meron tayong fundamental factors that are positive, pero ang challenge, tutuloy ba siya? Tataas ba siya? So, ayan yung dapat nating bantayan. Ang pinaka-opinion ko po dito ay possible pa siyang tumaas, pero mahihirapan po dito sa bandang 7,000 area. Sir, bakit? Dahil nga po, from the technical perspective, technical side, ay meron po diyang resistance, no? At lalo na, pag pumasok dyan sa 7,000 nga, 200 to 7,500, yun nga lang, no? Ewan ko, diba, pwede na ata ang shorting sa PSE. So, maybe, no, titignan natin. Pero kumbaga, as of now, 'di ba, kung pagbabasihan nyo, yun nga, no, papunta siya doon sa taas papunta siya doon sa dulo, sa resistance. That is why it is better for you to really observe before you trade, really plan, and also pag-aralan nyo mabuti, no, kung bago kayo mag-entry dito. Pero one thing is for sure, maganda yun yung nangyayari sa ngayon, maganda yung fundamental factors, maganda yung fundamental drivers. Yun nga lang, talagang, kasi ayan, no, near the resistance area 7,000 level, 7,000 areas. Pag pumasok siya dyan, makakakita tayo or makakaramdam tayo ng mga possible pullbacks, no? Pero maganda nga sana, no, magbawi siya, talagang all-time resistance to Oo nga, no, since pandemic, etong 7,500 na to, 7,500 to 600. So, kailangan, guys, no, ma-break niya muna yung 7,000, that's number 1. At pag nasa 7,000 din niya, kailangan mag-accumulate, mag-consolidate siya dito. Kung hindi man tutuloy-tuloy na pataas, yan, nandito lang siya sa levels na yan. At ma-break out niya talaga yung all-time, parang dito na swing, no, na resistance dito since 2000 ano pa ata to, yan, yung 2022. Kaya dapat po, no, pag-isipan natin maigi yan, kung anong mga possible entry natin, mga possible exits, guys, bago talaga kayo mag-trade kahit sa ang market, kahit anong asset classes pa yan. Number 1, kailangan may malinaw kayong analysis muna. Siyempre, hindi kayo papasok, hindi kayo magpaplano kung wala kayong nakitang opportunity sa chart or even the fundamental factors, drivers. Number 2, kailangan may plano ka. Siyempre, nag-analyze ka, from your analyzation, meron kang plano, no? Saan ka mag-e-entry, saan ka mag-e-exit, ano yung allocation, and yung mga kailangan pong gawin. And number 3, kailangan talaga obserbahan mo siya, no? Kailangan may plan B ka, may structure ka, may margin of safety ka na magagamit mo talaga in terms, no, na pag sumalungat yung market sa'yo, di ba? So, kaya yun po mga traders, no? Hanggang dito na lang muna. Sana marami kayo natutunan sa video na ito, no? Kasi po ako nag-share, no? I took banking and finance and also
nag-aaral din tayo ng investment management sa ibang bansa pa. So kaya naman guys, follow for more contents like this. This is Estudyante Trader. Like, comment, share, and subscribe. And comment nyo naman kung may mga natutunan kayo, ano yung mga natutunan nyo, and also ano yung mga i-share nyo sa iba. Follow for more. Bye-bye po.